Teresito Bacolcol, hindi ito ang magiging dahilan para itaas sa Alert Level 2 ang Taal Volcano. Aniya, itataas lang ang alert level kapag mayroon ng paggalaw o activity sa magma nito. Samantala mga kabrigada, sa dagdag pang balita, hatid naman sa atin ng Guard C+. Always protektado ang kalusugan. Inaasahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mas marami pang infrastructure projects sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasunod po ito sa pagpapasinaya sa higit 8 billion peso budget para sa Pangil Bay Bridge na kukonekta naman sa Tugod, Lanao del Norte at Tawag City, Misamis Occidental sa Northern Mindanao. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi matatapos sa Pangil Bay Bridge ang effort ng pamahalaan na gawing konektado ang bawat Pilipino. Sa katunayan anya, simula pa lamang ito. Brigada, binigyan linaw ni House Deputy Majority Leader Janet Garin ang nangyaring tensyon sa plenaryo hinggil sa panukalang pondo ng Department of Health. Ito ay matapos ang agawan ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee nang magmosyon sa Senior Deputy Minority Leader Paul Daza para sana tapusin na ang pagtalakay sa pondo. Giit ni Garin, natural lang na maging emosyonal ang mga mambabatas lalo na kapag pinag-uusapan ang mga pananaw sa panahon ng deliberation ng panukalang budget. Dagdag pa niya, walang naging bastusan sa pagitan ng mambabatas dahil ito ay nagbibigay lang ng mga ideya at mungkahi. Samantala, nagkausap naman sila ni Lee at nagkaintindihan na walang personal sa nangyaring tensyon. Mga kabrigada, dagdag pang balita hatid sa atin ng Fast Relax ginhaway ora mismo. Nilinaw po ng Department of Health na hindi pa napapanahon ang lockdown at mandatory face mask sa kabila naman ng bagong COVID-19 variant na XEC sa Germany. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, hindi ito kasing lakas ng mga naunang variants. Dagdag pa niya, posibleng pumasok ang XEC sa bansa, pero ang paghuhugas ng kamay ang pinakamabisang paraan laban dito. Sa ngayon, nananatiling mababa ang active cases ng COVID-19 sa Pilipinas. Pinabulaanan ng Commission on Elections ang mga sindikatong nag-aalok na namanipulahin ang resulta ng halalan. Ayon sa National Bureau of Investigation, inireport na nila ang mga ito. Tayong reports tungkol sa mga sindikato o tao na umiikot sa buong bansa. Naroon mga panel ng mga kandidato, ayaw nilang panalunin ng kandidato. In 5 minutes, kaya daw po nila. Depende ang presyo sa posisyon. Dito nga po sa NCR, ang over 300 million para lang panalunin yung isang kandidato for congressman. Kakilala daw nila si chairman. Lahat ng